Magandang araw sa atin guys. So si Kulot naman dito yung pinagkalas natin, no. Sinubukan niya naman itong mesh glove natin at itong knife natin na Victorinox. Ayan, panoorin natin mabuti si Kulot. Tinatanggal niya na yung tampalin dyan guys. So after niya tanggalin yan, susunod niya naman dyan yung pork tenderloin. Kung napanood niyo yung isa niyang pagkakalas guys, yung nag 1.7 million views, kinakalawang o hindi si Kulot guys. So syempre dahil sa tagal ng walang practice, maninibago talaga kayo, no. Tapos first time din di Kulot na gumamit dito ng mesh glove at talaga makikita niyo yung pagbabago ng pagpa-primal cuts to deboning dito ni Kulot, no. Pero sa paghihiwa dito ni Kulot, parang nakikita ko naman easy lang sa kanya kahit may mesh glove guys. So sa mesh glove kasi guys, sanayan lang din yan, ano. Pag di guys sanay gumamit ng mesh glove, maninibago din talaga kayo mag-primal cuts to deboning, no. Pero syempre mas maganda kung naka-mesh glove kayo, safety first tayo palagi. At syempre dito lang tayo magkakalas ng naka-mesh glove. At dahil yan sa nag-sponsor sa atin mga kapatid, pati yung Victorinox knife natin, sponsor sa atin yan, isa nating kaibigan at kumpare na galing Canada mga kapatid. At binali din na dyan ni Kulot yung hamleg natin, hindi niya pa rin mapaghiwalay yan guys. At talagang hinahanap niya dyan yung duktungan, yung joint, ano, hindi niya makita, kaya binali niya na lang ulit yan at mapaghiwalay na natin yung hamleg tsaka middle part. Sa lahat ng mga baguhan at mga nag-aaral pa lang o mga nag-a-apply abroad guys, so makakuha kayo ng technique and tip dito kay Kulot dahil tinuro na natin kay Kulot lahat yan, no. 4 ribs lang pagdating niya sa shoulder, okay. 3 ribs lang yung makikita niyo sa video kasi maliit na maliit dyan yung buto ng 4 ribs, okay. Hiniwa na dyan yung mga laman at balat ni Kulot guys. So walang buto yung shoulder natin dyan sa likod, kaya madali natin mapaghiwalay ang shoulder na yan, ano. Hiniwa na agad dyan ni Kulot sa may joint, and then paghihiwalay na natin yung middle part tsaka yung shoulder. Hihiwain na lang natin yung mga nakadikit panlaman dyan at tapos na tayo sa primal cuts guys. So igigit na lang yan ni Kulot yung middle part natin para maluwag yung space natin kapag nag-deboning tayo, no. At nag-steel muna dyan si Kulot bago umpisaan tong hamleg natin sa pagde-debone. At inunan niya nga tong pigtail guys, sinumala niya agad dyan sa may joint, nakuha niya agad dyan at sinundan niya na agad yung buto rito sa gilid papunta rin sa may dulo, from top to bottom guys, ganyan maghiwa, no. Tapos yan, nilaman na niya lang ng konti, tinanggal na yung pigtail, ganun lang kadali. At susunod naman natin dito guys, pata hind, okay. Hiniwa na agad di Kulot ng pa-slant yan papunta sa may joint at nakakuha niya agad sa joint yan guys. Ganun lang ka-basic mag-deboning kay Kulot ng ham leg mga kapatid. Ayan, oh, tinatanggal na lang yung joint, oh. Okay, tanggal na yan, tinatanggal na lang yung mga balat at laman pa nakadikit sa may pata hind natin. At tapos na tayo sa pata hind dito mga kapatid. Punta naman tayo dito sa may first layer, still muna ng konti dyan si Kulot. Punitin natin dyan yung balat guys. So yan, pag punit yung balat, hanapin agad natin dyan yung first layer ng ham leg. So si Kulot di na hinanap dyan, hiniwa niya na agad mga kapatid dahil kabisado niya na yan guys. So pag napunta kayo dyan sa ham leg at bias na yung tatanggalin nyo, lagi nyo tatandaan yung first layer mga kapatid. At yan, tinatanggalan ni Kulot yan sa first layer mga kapatid, okay. At tapos na dyan, tanggalin sa first layer ni Kulot, inikot na yan, tinanggal yung mga laman na nakadikit pa sa bias dyan mga kapatid. Kung napapanood nyo to, ganito pwedeng gawin yung technique, okay. Hiniwa yung mga laman sa ilalim papunta sa dulo ng bias at ganun lang ka-basic kay Kulot magtanggal ng bias ng ham leg mga kapatid, okay. Pwede nyo rin gamitin yung technique na yun, ano. At tapos na tayo dito sa may ham leg deboning, punta naman tayo dito sa may shoulder deboning guys. Still muna ng konti dyan si Kulot. At ito na, sisimulan na natin yung shoulder deboning natin. Tanggalin na muna natin yung pork ribs na to mga kapatid. Ayan, tinatanggal na natin yung pork ribs na yan guys. So pagdating nyo sa neck, tatansyahin nyo na lang yung laman dyan at madali nyo na matatanggal yung pork ribs na yan mga kapatid. Okay, punta naman tayo sa may exciting part dito. Hiniwa muna ni Kulot yung kasim na yan para makita niya dyan yung dugtungan ng shoulder blade at pata front, yung bias ng pata front natin mga kapatid, ano. At tinanggal natin itong mga taba na to syempre para mas makita natin na mas malinaw yan. At ito na ang exciting part ni Kulot. Panoorin nyo mabuti, tingnan natin kung anong technique ang gagawin dito ni Kulot sa pagtatanggal ng shoulder blade mga kapatid. Tinanggal na sa may duktungan ng shoulder blade at pata front, hiniwa na sa ibabaw ng shoulder blade mga kapatid. Yan, tingnan natin, inaangat na yung mga soft tissue dyan ni Kulot. At tingnan natin mabuti kung anong technique ang gagawin dito ni Kulot guys. So naangat niya na dyan yung mga soft tissue, pinunit yung mga litid sa may gilid ng shoulder blade, inangat ulit dyan yung mga soft tissue at hiniwa na rito sa may gilid ng shoulder blade. Grabe yung Kulot, ano ang gagawin mo rito ang technique? Hiniwa na rin sa ilalim guys. So gagawa na ng hawakan si Kulot dito, hiniwa na rin yung mga litid sa gilid ng shoulder blade. Kinakayas niya na ngayon yung ilalim ng shoulder blade guys. So anong technique ang gagawin dito ni Kulot mga kapatid? Panoorin natin mabuti to kung anong gagawin dito ni Kulot, kung mapapabilis niya ba itong pagtatanggal ng shoulder blade or mas matatagalan tayo dito. Okay, inaangat dyan yung mga soft tissue and then naatake na agad ni Kulot. Ayun, nagplap lang pala, hiniwa yung mga layer sa gilid guys. So kita nyo naman shoulder blade natin dyan, napakakinis nyan guys. So wala naman nakakapit na soft tissue dyan, ano. At atake na ni Kulot yan kasi nakagawa na siya dyan ng hawakan guys, ano. Ayan, hinahatak na ni Kulot. At sabi nga sa atin dyan ni Kulot, naninibago siya sa mesh glove kasi nga napakabigat daw kapag suot mo yung mesh glove, no. Ang hirap
mahirap daw, nakakaubos daw ng lakas. Ayan, si Kulot, kaya kita nyo naman kung paano siya magtanggal ng shoulder blade. Medyo nahihirapan talaga dyan si Kulot na ubos ang lakas dahil sa mesh glove, guys. Pero ang kagandahan naman dito, safety kayo kapag nagde-debone kayo, lalo't naka-mesh glove kayo, guys. Kasi bihira ang nagde-deboning ng naka-mesh glove, lalo na dito sa Pinas, guys, no? Kaya saludo talaga sa mga nagregalo sa atin, guys, ng boning knife at mesh glove, guys, no? Kaya sa lahat ng mga baguhan dyan at mga nag-aaral pa lang, lalo na yung mga pupunta rito, para sa inyo yan, guys, magagamit nyo yan para habang nagde-deboning kayo, safe na safe kayo dyan. At tinatanggalan ni Kulot dito yung shoulder blade natin, mga kapatid. Minegos-megos na ni Kulot yan, ginamitan na ng knife yan, mga kapatid, para matanggal na natin yung mga litid na nakadikit pa dyan sa shoulder blade. Ganyan lang ang paggagawin nyo, guys, pag na-delay kayo sa pagtatanggal ng shoulder blade. Gamitan nyo na agad yan ng knife, no, guys? Okay, ayan, hinahatak na lang dyan ni Kulot yung mga nakadikit pang litid. Hatakin mo, Kulot, hatakin mo. At dito naman tayo sa may pata front. Panoorin natin mabuti kung paano tatanggalin to ni Kulot, tong pata front natin, mga kapatid. At yan, iniikot na ni Kulot yan para makita natin dyan yung layer. Hiniwa agad yun, ang bilis, oh. Hiniwa agad sa may layer yan, guys. Matatanggal agad yata ito ni Kulot tong pata front natin. Hiniwa na dyan yung mga litid na nakadikit sa may pata front natin, mga kapatid. At iniikot agad dito sa may babaw ng bias. Ganun lang ka-basic kay Kulot magtanggal ng pata front natin. Talaga naman. Tapos napakaganda pa ng cup niya, no? Canada. Tapos yung mesh glove, Canada. Yung boning knife, Canada. Maraming salamat sa sponsor, guys. So, kung di pa kayo nakapollow sa akin, guys, baka naman follow nyo na rin ako. At marami pa tayong matutulungan. At the same time, safety na tayo magkakalas dito palagi. Dahil meron na tayong napakalupit na mesh glove at magandang boning knife na Victorinox. Syempre, meron din tayong master grip at Jake Henson. Syempre, tapos na si Kulot dito, guys. Maraming salamat sa lahat ng followers natin. And peace out! Canadian boy.